kaibigan, ang pinakahihintay ninyong lahat, ang nag-iisang babaeng palaka at ang superstar ng peryang ito. Palakpakan tayo para kay Kaya kong tanggapin lahat ng sinasabi ng mga tao. Kahit anong gawin nila sa akin, kutsain ako, batuhin ako, pagtawanan ako, kaya ko na eh. Pero hindi na sarili kong anak. Naggawa mo yun sa sarili mong ina? Ano po bang gusto sabihin ko? Alam ko mali na gawa ko. Pero masisi niyo po ba ako? Mahina po ako mukhang palaka. Yun po ang nakahihiya ko. Nakakahiya! Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Nakakaya sa mga kapitbahay. Malalaman na lang may anak tayong mukhang palaka. Magsama kayong dalawa. Hinihiling ko sa Diyos, hindi na lang ganito itsura ko, Nay. Dahil kung hindi ganito itsura ko, baka sakaling mahalin ako ni Tatay. Laman siya ng perya kung saan binansagan siyang taong palaka dahil sa kanyang kakaibang pangangatawan. Sanhi ng sakit na dwarfism. Isinilang siyang maigsi at hindi pantay ang mga paa kung kaya't hindi siya makalakad. Posible ba ang isang normal na buhay sa isang babaeng hindi normal ang anyo? Buo pa rin ba ang iyong pagkatao kung ipinagtatabuyan ka ng mga taong mahal mo? Mga kapuso, samahan niyo po akong tunghayan ang kwento ng katapangan at pag-asa ni Mercy Buton. Pare, sa wakas, magkakaanak na kami. Oo nga, pare. Matagal niyo rin hinintay na magkaanak ni Mare. Matagal na talaga, pare. Matagal na. Pare! Tatay na ako! Narinig mo? Pare! Tatay na ako, pare! Diyos ko! Bakit ganito yung tsura ng anak mo? Bakit, Lumen? Anong problema ng anak ko? Akin na, Lumen, akin na. Bakit ganito ang anak ko, Lumen? Diyos ko, bakit ganito ang anak ko, Lumen? Bakit anong nangyari sa anak ko? Niloy! Ewan ko! Bakit ganyan ang itsura niya? Ano nangyari dyan? Hindi ko anak yan. Hindi ko anak yan. Wala akong anak na mukhang palaka. Hindi ko anak yan! Dahil sa kakaibang hitsura, naging malayo ang loob ni Liloy sa kanyang anak na si Mercy. Lalo pat, naging normal naman ang mga nakababatang kapatid nito. Hanggang sa paglaki ni Mercy, madadama niya ang kakaibang pagtrato sa kanya ng ama. Ang tataas ng grade ng mga anak ko, ah. Opo, Tay. Sabi nga po ng teacher ko, baka po mag-top po ako ngayon eh. Ako rin, Tay. Kasali nga ako sa volleyball team namin eh. Lalaban din kami sa iba't ibang eskwelahan. Ang gagaling talaga ng mga anak ko. Tay, baka nauuhaw ka, dinala kita ng tubig, oh. Hindi ako nauuhaw, ipatong mo dyan. Total, mataas ang grade nyo. Iboblowout ko kayo. Kakain tayo ng halo-halo sa labas. Halika na. Ate, ba't nandito ako sa labas? Sandali lang, mapipitas na tong mga bayabas. Oh. Ayun, ayun! Eh, di ba ayaw ni tatay na lumalabas ka? Sandali lang nga eh. Ano, hinog na oh. Konti na. Halika, tulungan mo ako, pulutin mo na laglag na isa. Ay, sus. Kasi, ito, isang to. Tignan mo, yan yung taong palakas sinasabi ko. Totoo pala na may alagang taong palakas si Mang Liloy.
Umalis na kayo dito! Sasalbahin yun, di ko naman kayo inaano ah! Ako, nagalit yung taong palaka. Hoy! Ano lang kakataba? Ha? Ano? Kasi naman eh. Ipasok mo nga sa loob yan. Tanga ka ba? Ha? Simpleng bilin, hindi ka nakakaintindi. Di ba sinabi ko sa'yo? Huwag kang lalabas ng bahay! Patawarin niyo po ako, Tay. Gusto ko lang naman po kayo ikuha ng bayabas eh. Kasi alam ko, paborito niyo yun. Bayabas? Punyetang bayabas yan! Ano ba naman, Liloy? Tama na! Pagsabihan mo yung anak mo, ha? Nakakaya sa mga kapitbahay. Malalaman na lang may anak tayong mukhang palaka. Magsama kayong dalawa. Lintik ka. Hoy, kayong dalawa. Dito. Anak, pagpasensya mo na yung tatay mo, ha? Mainit lang ang ulo noon, kaya nakapagsalita ng ganun. Ayos lang po yun, Nay. Ayos lang po. Tama naman po si tatay eh. Nakakaya po sa mga kapitbahay. Nanay, bakit ho hindi ako mahal ni tatay? Anak, Dahil po ba ganitong itsura ko? Mukha akong palaka? hindi totoo yun. Mahal ka naman ng tatay mo, hindi totoo yun. Totoo po yun, Nay. Hindi naman po talaga niya ako mahal eh. Dahil ganito pong itsura ko. Pero alam niyo, Nanay, araw-araw, gabi-gabi, nagdadasal po ako. Na sana hindi na lang ganitong itsura ko. Hinihiling ko sa Diyos, hindi na lang ganito itsura ko, Nay. Dahil kung hindi ganito itsura ko, baka sakaling mahalin ako ni tatay. Tanging hiling ni Mercy ay ang mahalin siya ng kanyang ama. Ngunit hindi yun maibigay ni Liloy hanggang sa magkaroon ito ng cancer sa baga. Tawagin mo si Mercy. Mercy, tawag ka ng tatay mo. Anak, nararamdaman ko hindi na ako magtatagal. Tay, huwag kayo magsalita ng ganyan. Alam ko marami akong naging pagkukulang sa'yo. Nahiya kita. Hindi ako naging mabuting ama para sa'yo. Huwag na kayo magsalita, Tay. Mahina po kayo eh. Hayaan mo lang ako, anak. Hayaan mo lang ako. Wala ang paghihirap na to. Sa paghihirap na dinaanan mo. Kaya patawarin mo ako, ha? Tay. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong magkakasala sa'yo. Tatay, wala kayo naging kasalanan sa akin. Di naman po ako galit sa inyo eh. Tatay. Alam ko ni minsan, hindi ko nasabi sa ito. Pero maniwala ka. Mahal kita.
Tatay! Tatay! Sige, mahina na ako. Tatay! Hindi na ako magtatagal. Tatay! Pero mga ako sa akin. Alagaan mo nanay mo. Opo! Ang mga kapatid mo. Opo! Tatay! Huwag na huwag mo silang papabayaan. Ako po sa'yo, tatay. Hindi ko sila papabayaan. Tatay, pangako po. Tatay! Tatay! Tatay, mahal ko kayo. Ginawa ni Mercy ang lahat upang maitaguyod lang ang kanyang pamilya. Nakakatakot ang itsura. Koka ka naman dyan, Miss Palaka! Koka! 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 Para sa amin, oh! Oo, kaya na! Sa'yo na! Oh, kanta! Kanta mo ba? Kanta! Ba, di yata marunong yan eh. Sayaw, kokak! Sayaw, kokak! Sayaw, kokak! Ano ba to? Harang naman to eh! Ano kasi Palaka yan? Walang kwenta! Ano kasi Palaka yan? Ano ka ba naman, Mercy? Bakit ka nagtaong palaka dito sa perya? Eh, bakit hindi, Nay? Ito lang naman na alam kong gawin. Wala na tayong makain. Anak, hindi mo naman kailangan gawin to eh. Hindi mo kailangan magpakababa. Ayoko pinagtatawanan ka ng mga tao. Noon pa man pinagtatawanan na ako, Nay. Hindi na bago sa akin lahat to. Kutsain ako, kung ano-ano itawag sa akin. Nay, mabuti na to. Pagtawanan man nila ako, kumikita naman ako. Pero anak, Nay, huwag niyo akong intindihin. Lalakasan ko yung loob ko. Tsaka isa pa, Nay, nangako ko kay tatay, di ba? Nangako ako na aalagaan ko kayo at ang mga kapatid ko. Ito lang alam kong gawin, Nay. Titiisin ko ang lahat para matupad ko na yung pangako ko kay tatay. Ipinagpatuloy ni Mercy ang pagtatrabaho sa perya. Tiniis niya ang pangungutya ng mga tao. Pilit na tinibayan ang dibdib para sa pamilya. Eto na mga kaibigan, ang pinakahihintay ninyong lahat. Ang nag-iisang babaeng palakat, ang superstar ng peryang ito. Palakpakan tayo para kay Mercy! Mercy, uwi ka na ba? Sabay na tayo. Hindi pa eh. Hintay ko si nanay, mag-grocery kami. Ba, ako rin eh. Sweldo kasi mag-iintrega ako kay nanay at tatay. Uy, totoo ba ng chismis? Si Joe tsaka si Neneng na? Alam mo, totoo yun. Madalas ko nga makitang magkasama yan, dalawang yan eh. Kakaingit ano. Sus. Ako kaya kailan nang magkaka-boyfriend? Kung ikaw ba, Mercy? Gusto mo magka-boyfriend? Ano? Ano ba namang klaseng tanong yan, Sheila? Ano namang masama sa tanong ko? Bulag ka ba?
Tignan mo nga ito itsura ko. Babaeng palaka nga ang tawag sa akin dito eh. Ay, naku. Hindi na talaga ako magkakanobyo. Eh, yung pag-ibig naman wala naman yan sa itsura eh. Nasa puso. Hindi na hinahangad ng puso ko ang pag-ibig na yan, Sheila. Alam mo dun na sa mga kwento dati, yung palaka nagiging Prince Charming. Sa totoong buhay, hindi. Wow, ate, ang dami-dami naman ito. Oo nga ate, ngayon lang kami makakatikim nito. O, Nay, bakit ka tahimik? Eh kasi naman anak, nauubos na yata yung perang kinikita mo sa perya. Nay, kaya nga ako nagtatrabaho sa Peri para mabigyan kayo ng maayos na buhay. At saka, Nay, ito, pan-tuition ni Wilma at ni Joel. Sige sa inyo. Pero anak, Wala ng pero-pero, Nay. Sige na para sa inyo. Salamat, ate, ah. Hindi namin alam kung paano makakabawi sa'yo ate. Hindi naman ako humingi ng kapalit eh. Basta mag-aral kayo mabuti, masaya na ako. Oo naman, ate, para sa'yo eh. Naging maayos naman ang buhay ng pamilya ni Mercy dahil sa pagtatanghal niya sa perya bilang isang taong palaka. Ngunit tila may kulang sa kanyang buhay. Hoy, Mercy! Ginagawa mo, nagsusugal ka? Hindi. Eh, wala pa kasi yung tawag sa pwesto ko eh, kaya naglaro muna ako. Tingnan mo ah. Ayaw eh. Ay, siya nga pala. Si Carlo. Binata siya, dalaga naman ako. Eh, si Mercy, kaibigan mo. Di ba ikaw yung nakapwesto dito? Ako pala si Carlo. Ni Mercy si Carlo. Naging magkaibigan sila hanggang sa mahulog ang loob nila sa isa't isa. Bagamat kakaiba ang anyo ni Mercy, natutunan siyang mahalin ni Carlo. At dahil doon, ay hindi na rin napigilan ni Mercy ang umibig sa binata. Subalit gaya ng inaasahan, may mga taong hahadlang sa kanilang pag-iibigan. O, paano, Carlo? Mauna na ako sa loob ah. Kasi mamaya-maya lang mag-uumpisa na ako eh. Sige, dito na ako sa labas maghihintay sa'yo. Ingat ka, ah. Salamat. Carlo, Nay, kakapasok lang po ni Mercy. Gusto niyo po, tawagin ko po siya. hindi. Ikaw talaga ang gusto ko makausap. Halika nga dito. Totoo ba yung naririnig kong chismis na nagkakaigahan kayo ni Mercy? Hindi po chismis yun, Nay. Totoo po yun. Carlo, kung niloloko mo ang anak ko, nakikiusap ako sa'yo. Layuan mo siya. Nay, hindi ko po siya niloloko. Mahal na mahal ko po yung anak niya. Bakit? Anong nagustuhan mo sa kanya? Gwapo ka, may itsura. Kahit na sino pwede mo makuha. Pero si Mercy po ang gusto ko. Naniniwala po kasi ako na bulag sa panlabas na niyo ang pag-ibig. Carlo, mahal na mahal ko ang anak ko. Huwag mo siyang sasaktan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pa siya lolokohin. Mamahalin ko po siya sa abot na makakaya ko. Hindi nagtagal ay kinasal ang dalawa. Nabuntis si Mercy at nakayanan naman ang kanyang katawang magdala ng bata sa kanyang sinapupunan. Tatawag na ako ng kumadrona. Ayoko, Carlo! Carlo, ayoko! Ano ba nangyayari sa'yo? Ba't ayaw mo? Ayoko. Natakot yata ako bigla eh. Bakit? Ayoko baka mamaya paglabas nito kamukha ako. Ayoko maranasan niya lahat ng naranasan ko. Ayoko, hindi ko ilalabas to. Mercy, hindi pwede yan. Mapapahamak at saka yung bata. Ayoko. Mercy, huwag kang matakot. Kung ano man itsura ng anak natin, mamahalin natin siya. Bubusugin natin siya sa pagmamahal.
Mercy, ang importante, tayong dalawa. Ha? O ano? Sige na. Tatawag na ako ng kumadrona, ha? Carlo, hindi mo pwede. Di ba sabi ng doktor, kailangan cesarean siya manganak. Hindi mo pwede lumabas ng normal ang bata. Ganun po ba? Idali mo sa ospital. Sige, sige. Agad na dinala ni Carlo si Mercy sa ospital. Sa awa ng Diyos, ay walang naging problema sa panganganak nito. Hulog ka sa akin ng Diyos. Pangako ko sa'yo, Dayan. Gagawin ko lahat. Para mabigyan ka ng magandang buhay. Kahit pagtawanan nila ako sa perya, basta mabigyan kita ng magandang buhay. Anak. Ganda-ganda ng anak ko. Oh, Carlo. Parang lumalalayan na yung ubo mo, ah. Ayos ka lang ba? Mercy. Galing ako sa center. Sabi ng doktor doon, may TB daw ako. Nagpaalam si Carlo kay Mercy. Nalalayo muna ito upang magpagaling. Nag-alala ito na baka mahawa ang kanyang mag-ina sa kanyang sakit. Subalit hindi na muling nagpakita pa si Carlo. Mag-isa niyang pinalaki ang kanilang anak. Hanggang sa paglipas ng mga taon, lumaking malayo ang loob ni Dayan sa kanyang ina. Dayan, anak, halika, mag-almusal ka. Huwag na po, busog pa po ako. Mercy. Alam mo, parang napapansin ko na malaya ang loob ng anak mo sa'yo. Dapat siguro kailangan kausapin mo. Huwag, nanay. Teenager na kasi si Dayan, eh. Alam niyo naman mga teenager, di ba? Alam ko, mahal ako ng anak ko. Yun naman pong importante, eh, di ba? O, nay, halika. Kain na tayo. O, sige. Mauna ka na. Tayo, maganda doon, no? Tingnan natin, Halika! Ba naman? Napaka-KJ mo naman. Masaya dito, makikita mo pa yung tao talaga. Ay, teka. Sino siya yung tao talaga? Siya yun! Tao talaga! Anak! Anong ginagawa niyo rito? Ayos na kayo? Anak? Nanay mo siya? Ha? Hindi ah. Hindi ko nanay yung babae na yan. Paano naman magkakaroon ng nanay na mukhang palaka? Oo nga. Hindi ko siya anak. Anak lang tawag ko kasi magkapit-bahay kami. Sabi sa inyo, ayoko dito eh. Tara na nga. Uy, teka lang, mababasa ka. Mercy? Nanay. Bakit? Anong problema? Alam niyo, Nay, kaya kong tanggapin lahat ng sinasabi ng mga tao. Kahit anong gawin nila sa akin, kutsain ako, batuhin ako, pagtawanan ako, kaya ko, Nay. Pero hindi na sarili kong anak. Hindi kita naiintindihan, anak. Kanina nakita ko si Dayan, Nay. Kasama niya yung mga barkada niya. Ikinahiya niya ako bilang ina niya. Nanay, ang sakit. Ang sakit po.
Masama po ba akong ina? Hindi ko ba nabigay kay Dayan lahat ng pagmamahal na kailangan niya? Naggawa mo yun sa sarili mong ina? Ano? Magsalita ka! Ano po bang gusto niyo sabihin ko? Alam ko mali yung nagawa ko. Pero masisisi niyo po ba ako? May ina po ako mukhang palaka. Yun po ang nakahiya ko. Nakakahiya! Apoy, bastos ka talaga! Nay! Nay! Hayaan niyo na siya. Anak, kung akala mo galit ako sa'yo, mali iniisip mo, ha? Hindi ako galit sa'yo. Masakit. Pero titiisin ko. Alam ko nahihirapan ka. Alam kong pinagdaraanan mo, naiintindihan kita. Pero alam mo, anak, umaasa ako. Isang araw, pagmamalaki mo. At saka alam mo, anak, kahit ganito itsura ko, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita higit pa sa buhay ko. Simula sa tagpong iyon, ay unti-unting magbabago ang pakikitungo ni Dayan sa kanyang ina. Di ba siya yung taong palakad sa peryahan? Hoy, Miss Kokak! Isang kokak naman dyan! Tumabi nga kayo dyan, may pupuntahan pa ako eh. Naku, mag-iingat ka, ha? Baka mamaya mabingwit ka niyan. Tigilan niyo nga yan! Bakit pa pinagtatanggol mo siya, Dayan? Gusto niyong malaman? Sige, sasabihin ko sa inyo. Dahil nanay ko siya. Ah, nanay mo pala yung mukhang palaka na yan. Oo, kaya pwede ba, tigilan niyo ng nanay ko. Wala naman siya kasalanan sa inyo, ah. Di ka na nga. Stay dito. Hoy, taong palaka. Taong palaka. Tawarin niyo ako, Nay. Kinahiya ko kayo. Pero pangako po, mula ngayon di na po mauulit to. Ayos lang ako, anak. Ayos lang ako. Mahal na mahal ko po kayo, Nay. Wow, ang daming pagkain! Tagal pa naman po yung birthday ko, Nay, ah. Bakit? Pagkala ba may birthday pwede maghanda? Alam mo, nak, masaya ako. Bakit po? Kasi, mabait sa akin ng Diyos. Kahit ganito itsura ko,
Ang dami niyang biyayang binigay sa akin. Meron akong isang mapagmahal na pamilya. Isang maalagang ina. At isang mabait na anak. Yun naman ang pinaka-importante. Magpakailanman. O Mercy, pakilala mo sa mga televiewers natin kung sino yung mga nasa tabi mo. Ito po mama ko po. Pangalan? Dayan po. Dulo? Mama ko po. Sita. Sita. Ikaw, ilang taong ka na? Matanda na po ako, ma'am. 37 na po ako. Asan ang mister mo? Hindi ko alam po kasi pinauwi ni sa amo ko sa Bisaya. 8 buwan na iwanan na kami dito. Kasal ba sila? Kasal sila, ma'am, sa Puerto Princesa. Paano pagbubuntis mo? Nahirapan ka ba? Hindi ko alam po. Hindi ako nahirapan. Malitan tiyang ko po. Paano mo dinala yung bata? Ay, malitan tiyang ko po eh. Oo. Tapos yung naiwan ko lang malaki. Dito lang Ang malawala. lumaki, likod. Opo. Gano'ng kalaki tong anak mo? Ay, gano'ng kabigat? 4 4 pounds. Nagpa-breastfeed ka ba? Nagpasuso ka? Sa anak 4 mo? na buwan po. Bakit iba ang anyo ng anak mo? Buntis ako noon. Maglaba ako sa ilog. Marami kasing palakang maliliit. Naglalaro ako sa mga maliliit na palaka. Tapos yung papa niya, malakas kasi siyang kumain sa mga palaka. Kasi may kaibigan siyang mga Ilocano. Siguro naano siya sa palaka. Tinatanong mo ba si mama mo kung bakit nagkaiba yung itsura mo? Opo. Tinatanong mo. Then tinanong ko sa mama ko, bakit ganito ako? Ang sagot ng mama ko, yun daw ang binigay sa Panginoon, tinanggap daw niya. Ikaw ba, Dayan, gusto mo pang makita ang papa mo? Opo. Gusto mo? Gusto mong makapiling muli ang papa mo? Gusto po. Gusto mo? Manawagan ka. Dahil saan ka ngayon? Huli ka na dire. Kasi dako na atong anak nato, bye. Gusto ka na makikita. Kasi mahal mo pa bang asawa mo? Gusto mo pa siya? Talaga? Baka meron ka na iba. Wala po, mama. Wala, ah? Anong damdamin mo, Mercy? Pag pinapanood ka ng mga tao, ayaw mo, naiinis ka ba, natinitignan ka, anong damdamin mo? Wala lang po. Wala lang. Minsan lang po, kung mainis ako, pag nagmaano ako, ay, hindi na naman ako papansin. Ay, tulog na lang ako. Pag mainis ako sa taong maano sa akin, ay, tawag na sa akin po eh. Kukak, ganun daw ako. Ay, sabi ko, bakit ginaganyan niyo ako eh? Ay, wag na kayo pumasok, basahin na sa katula pag may nakalagay doon, di ba? Ay, sorry po. Akala ko yung kukak na nasa bukid daw, tumatalon. Tatalod ka na nga, miss. Hindi ako marunong tumatalon eh. Yun na sinasabi. Nasasaktan ka pala pag tinatawag kang Opo. kokak. Gusto mo, ano bang gusto mo? Maawa sila sa'yo? Gusto nila pagtawanan ka nila? Ay, hindi ako pwede yung tatawanan ko. Ayaw nila, ayaw mo nun. Anong gusto mo? Gusto lang ko po, magkakaibigan lang po. Aha, na maintindihan ka nila, na ikaw tao din, katulad nila. May pusong damdamin, marunong masasaktan. Ayun, okay. Eto ngayon, maraming salamat sa iyo, ha? Salamat po, Mercy, sa iyo yan. Thank you very much. At sana nga, si Dayan, ang anak mo, no? Sana siya na lang ang magbigay ng katuparan sa lahat ng mga ninanais mo sa buhay. Maraming salamat sa inyo, ha, Rosing. Thank you. Maraming salamat. Bagamat may kapansanan, hindi ito naging hadlang para kay Mercy na magampanan ang kanyang responsibilidad bilang isang asawa at ina. Ipinamalas niya sa atin na ang anumang kakulangan sa ating pangangatawan o kaibahan sa ating kaanyuan ay kayang punan ng pagmamahal na ibinabalik sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman
hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay ay hindi